Samantala, pinalaga ng mga kongresistang nabanggit sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ang paratang ng mag-asawang Diskaya na sangkot at nakinabang sila sa maanumalyang infrastructure projects. Ayon kay Pasig City Representative Roman Romulio, gawa-gawa at malisyoso ang aligasyon na sangkot siya sa maanumalyang bidding dahil hindi umano siya lumalahok sa pagpili ng contractors. Malinaw anya ang intensyon na ilihis ang usapin, atensyon at maiwasan ng pananagutan. Tinawag din ni Marikina City Representative Marcy Chodoro na cheap shot ang pagbanggit sa kanyang pangalan at ang nais ay siraan siya lalo't hindi pa umano siya ang congressman nang maigawad ang kontrata. Plano ni Chodoro na kasuhan ng perjury at slander ang mga Diskaya dahil sa tangkang pagdungis umano sa kanyang reputasyon. Sabi naman ni Quezon City Representative Arjo Atayde, hindi siya nakipag-usap o nakipagtransaksyon sa mag-asawa at hindi siya nakinabang sa sinumang kontraktora. Punto ni Atayde, hindi niya ginamit ang posisyon para sa pansariling kapakanan. Samantala, umalma si dating San Jose del Monte Representative Brida Robes sa akusasyon at iginiit. Nakitang-kita naman kung gaano kaganda ang lungsod dahil wala umanong ghost project at world-class ang mga infrastruktura. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Drive Max Coffee. Ligayang tuloy-tuloy!